I met an old man. I said, tell me your story. So, 5:20 na, late na. Tama yung tulog ko. And wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. So, good morning ulit. Natanggal na namin yung mga awning namin. Pero gusto ko magkape. At magtitimpla muna ulit tayo ng kape natin. Yan eh, mula sa Route 118 Pop-Up Coffee Station. Okay, diba? Naisingit ko pa. Kahit wala na kaming physical store. Kaya talaga. Gawa muna tayo ng kape ulit. Solid kasi yung kape. Kaya siguro hindi rin ako nakapulot agad kagabi. So yun mga kapatid, pag-usapan natin yung pagpunta ng Cotto Mines. Sobrang solid ng Cotto Mines. Maganda yung lugar, maganda yung area. Nakapalibutan ka ng bundok, nakapalibutan ka ng ilog. Tapos sa gagising mo may foggy, medyo foggy, may fog talaga. Depende siguro sa panahon. Pero kayo na humusga kung talagang worth it ba napuntahan nyo yung lugar sa around 20 to 25 kilometers na ganong katindi yung rough road. Siguro mga pero may mga nagpupunta mga nakamotor tulad nito sa likod ko. Yan. Mga nakamotor lang din yan, isang grupo yan. Depende talaga sa ano nyo sa passion nyo o sa hilig ninyo na kung goods ba napuntahan o kung talagang gusto nyo talaga puntahan, diba? Depende lahat yan sa kagustuhan ninyo. Pero hindi ko tinatago sa inyo yung ganong hirap. Hindi siya mahirap para sa amin, but yung motor mahirap, aminin na natin mahirap. Pero yung motor ninyo syempre grabe, nakakaawa yung motor, yung mga suspension nyo, yung mga bearings nyo. Gusto nyo after nyo rito pa-check nyo agad yung motorcycle nyo. Once done, makabalik na kayo. And dito, yun nga, hindi namin ina-expect na magsasara yung tindahan. So be ready, be prepared na may mga dala kayong enough food, water, especially water kung mag-overnight stay kayo. Hindi naman kami dapat mag-overnight, pero nag-decide kami mag-overnight. Pero wrong move, hindi siya wrong move, but it happens na hindi kami aware. Hindi rin kami nakapagtanong kung nagsasara sila. Pero naalok kasi kami na pwede kami magpaluto ng dinner. Ayun lang, bago mag-dinner, sarado na sila. Shoutout pala syempre sa Papacam awning na gamit-gamit natin. Solid. Wala man lang tumagos. I met a young man. Solid talaga yung kape. Searching for glory. I took out an old pen. Tatalon o hindi? Wrote in my story. Ano, game? Recording? Then I kept walking on down the road. Marunong ka man nag-gift, di ba? When the time is up, Marunong kayo it's sumagip? time to go. Sakto lang. I pray he reads what's on the note. Game. 1,
nothing takes to heart what I wrote. 3. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other. Whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Pagsubok na hindi matapos-tapos sa lugar na ito. Pero alam nyo ba na ang mga ito ang nagpapatibay ng mga adventure natin at ang nagpapaganda ng mga memories natin dito sa mundo. Kaya anuman ang pagdaanan nyo sa bawat biyahe nyo, tanggapin nyo ito ng positibo palagi. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na ito ay may aral kayong matututunan. Di ba ang hirap mag-vlog? Sinamantala na rin namin ang ganda ng panahon at kumuha ng ilang litrato dito sa napakagandang spot malapit sa Cotto Mines. Matapos nun, balik biyahe na ulit. This time, mas okay magpatakbo ng matulin kesa magdahan-dahan sa kalubakan. Sabay panat ng kain para mapalitan ang lakas na nawala. Napansin ko na habang papalayo ang biyahe natin, mas lalong umiinit ang panahon. Kaya naman gumamit ako ng Kobe Cooling and Sterilizing Spray para maibsan na rin yung init na nararamdaman ko sa katawan ko. Sa biyaheng ito, pinag-pace ko muna si Cap Arky. Habang ako'y bagot na bagot sa haba ng stretch ng daan na ito, nilibang ko muna ang sarili ko sa pagkanta at pagsayaw. Sa pagkakataong ito, mas pinili kong magtanggal ng helmet para mas maramdaman ko ang pagdampi ng hangin at masaksihan ng lubos ang napakagandang tanawin na ito. So, ilan pa battery na ito? 27 pa. Dito kami sa may part na kung saan ako nagpalipad. At nagano ako. Kakain muna kami ni Arky. Medyo nagulo na yung itinerary namin. And nandito, anong oras na? 5 na. Supposedly, dapat target namin 5. Nasa Blazing kami. Kaso, parang 5 hours pa yung rides papunta ron. Kaya medyo alangan. So kung saan na lang kami abutin sa highway, lalampasan pa namin yung vegan. Basta kung saan kami abutin, doon kami mag-i-stay. Kung kaya namin hanggang doon sa Bago Kumanan papuntang Blazing, yon. O hanggang kahit hanggang munisipyo na. Ano ba? Ano yun? Lugar yun? Kalimutan ko. O basta. O hanggang doon, then tingnan natin. Diba? O magcha-charge muna tayo dito. Charge muna natin yung drone natin para bukas makapagpa ano tayo,
makapagpalipad pa ulit tayo. Naulan na dito, umuulan na kami. Pero ambon-ambon na, medyo ano lang din. Tapos yung gulong ko, flat. Ayan. Flat. Unang aberya ni MotoGP. So, may dala naman tayong ano. Gamitan natin yan ng Kobe tire inflator and sealant, no? Kakabit niya yan. Parang pito. Yan. Close. Saan ang? Yes. On. Hop. Testing. Tigas na. Dan ikot-ikot. Ayun o. Oh. Yung butas natin. Kaso may ano boy. Usok. Dapat matanggal. Kunti patanggal. Ikot na tayo. Dito sa Quezon Pass. So, yun mga kapatid, nandito na kami sa pagbaba ng Besang Pass. Kung saan kami pumasok, nag-update lang kami sa mga kanya-kanya namin pamilya. And then lakad na kami. Target namin Ilocos Norte Arc. Baka doon na kami pahinga. So meron pang 123 kilometers remaining. 2 hours according kay Google, 2 hours and 12 minutes. So hopefully ma-meet namin yung oras na to para makapagpahinga na rin kami. Pero eto na naman ang malaking pero. Sa kabila ng saya na nararamdaman ko, meron na namang aberya. At eto na. Kailangan mo pag-ikot na lang. Para mas makapit siyang sa'yo, no? Punta rin yung gulong natin, no? Kaya solid yung gulong, eh. Ano siya, soft compound na medium, basta ganon. So tingnan natin, may konti. Sinubukan pa naming itakbo ito matapos naming mapasakan yung butas. Pero di pa rin nagtagal at bumigay pa rin. Kaya naman huminto muna kami dito sa isang gasolinahan at nagplano ng maigi. Minabuti na rin namin na dito na magpaumaga at bukas na solusyonan ang aberyang hinarap namin sa gabing ito. So dito na tayo tutuloy mga kapatid. Dito na tayo magpapahinga ngayong gabi. Dahil ilang beses na tol? Pangatlong beses na butas. So kung may pandikit yung pagpasak natin, hindi kakalas yan. Hindi kakalas yan, no? Walang pandikit eh. Ayan. So, yan. Dito kami matutulog muna. Yan. Medyo okay naman. Tapos bukas maga-maga hanap na lang kami ng vulcanizing shop. Magtatagpi nung yung sa gulong. Pero actually hindi ko alam kung kakayanin pa talaga nung gulong natin kasi ang haba pa, upod na yung gulong. Actually meron pa naman. Medyo upod na nga lang siya. Siguro mga around 30% na lang yung tread niya sa gitna. Mga ganyan. Settle lang kami mga kapatid. Pasakan na rin namin para bukas hindi na kami magpapasak sa umaga, mainit. At least pag take off namin, dire-diretso na kami. Baka dito na rin kami makiligo. Maganda yung banyo, maganda yung lugar.
Ang oras na dapat ginagamit namin papuntang Ilocos Norte Arc ay sinamantala na namin para makapagpahinga, magkwentuhan, kumain, gumawa ng konting remedyo, at syempre sa pagtulog. Morning. Time check. 5 a.m. in the morning. So set up na kami yung hinanginan namin kagabi. Nilagyan namin ng sealant. Yung sealant lumabas. Pakiramdam ko may konting singaw pa siya or what. Not sure. Bakit takbo lang namin ng mabagal hanggang sa makarating kami sa vulcanizing shop. Mas mataayos natin yung bulok. Sinimulan na namin ang maghanda para solusyonan ang problema. Anong gasoline station to, tol? Coastline. Coastline gasoline station, Ilocos Sur, Barangay. Hindi, Coastline kasi Santiago, Ilocos. Santiago, Ilocos Sur. Dito. Papagas muna tayo bago tayo mag-take off. Hanap tayo ng vulcanizing shop. Tapos, yun, rekta na tayong Poso Robio. Oh, thank you. Kinargahan ng gasolina para sa muling pagsabak na malala. So, nagpakarga tayo mga kapatid, 240 pesos. Ang kinarga natin, and kilometer readings natin is 12,104. Bigyan natin sticker sila sir, tsaka sila ma'am. Ma'am, sticker po, bigyan ko po kayo. Sticker. Nabigyan ko na si bossing eh. Sticker. Tsaka kay ate yung isa dun. Thank you. Binantayan tayo ni Arky habang natutulog tayo. Si Arky yung tagabantay natin. Hindi makatulog, kakabantay. Alright eh. Take up na tayo. So, ito yung gasoline station. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Tol! Yan mga plat. Una na ako. Pakiramdam ko flat siya. Wala, titingnan na lang natin kung ano magagawa natin ngayong araw. Kung kaya ba. Sana makahanap agad tayo ng vulcanizing shop. Bubukas yung vulcanizing. Vulcanizing po. Ay, awan pa ilaan. Ha? At hindi pa dumating. Mga anong oras usually po yan? Hindi ko lang alam eh. Saan po ba may iba pang vulcanizing dito? Meron dito pero hindi ko lang alam kung may nag-vulcanize na dito sa may store dyan. Ha? Pero meron din doon. Meron din po. Oo. Yes, malala. Dahil sa pagkakataong ito, tinakbo natin muli ang ating motorsiklo ng flat ang gulong. No choice na kami mga kapatid dahil sa laki ng butas, di na kayang remedyohan ito ng mga gamit namin. Buti na lang makalipas ang ilang kilometro ay nakahanap na tayo ng vulcanizing shop. Dito si Bossing. Dito yan sa halos tapat ng Save More. Ayan. Papasakan lang daw sana. Sabi ko napala na lang kasi mahirap na. Mamaya lumaki butas, malayo pa yung biyahe natin, di ba? So di bali mag-spend tayo ng ilang oras dito. Mas matapalan lang, mas maayos. Goods tayo dun.
kaysa magpaulit-ulit yung problema natin sa gulong. Sir, ano pong pangalan nyo, sir? Jerry Raka. Jerry Raka. Lavenders daw. Sir. Yon, sila ang may-ari nung Renes Vulcanizing Shop. Yan, dito tayo nagpa-vulcanize. Hopefully tumagal, makaabot tayo at least 2 gigaraw man lang. O kung makabalik tayo, pero 2 gigaraw kasi meron daw distributor yung Shifa doon. So hopefully makapagpapalit na tayo ng gulong doon. Maraming salamat, Shifa. Sino kaya to? May kumakaway eh. Sir, agabang po kayo? Tinex ako ni Globin. Globin, ganun po. Nagka-drop ko siya sa sa NUCP. Opo. Dumaan din dito sa bahay sila ni Mrs. Ay, ganun po. Paaparina po. Ay, Aparina. Oo. Pero may mga dadaanan lang po kaming mga tourists sa Bigan, tapos sa Paway, tapos yung irrigation ng Sige po. Ito tayo sa Bantay Motorcycle Parts, mga kapatid. Ito may Shifa sila rito. Ayan. Sir, sino po si Sir Mario po? Sir Mario po. Ayun. Ayan tayo. Pero alam nyo ba mga kapatid, na simula pa kahapon kausap ko na ang Shifa Tire Philippines para humingi ng saklolo at di tayo binigo. Dito sa Bigan, pinapalitan nila ang ating gulong ng bago para muli tayong makabiyahe ng walang iisiping aberya. Habang ginagawa ang ating gulong, kumain muna kami ng tinatawag nilang sinanglaw. Ang sikat na sikat, kilalang kilala at authentic na pagkain dito sa Bigan. Sarap, ang sarap ng sabaw nila. Yung baka naman literal pero malambot. Yung baka naman gipin na yan, pare-parehas ng lasa niyan. Pero yung lambot niya, suabe. Yung sabaw niya, kakaiba. Ito yung kauna-una akong nakatikim ng ganitong sinanglaw, no? Sinanglaw. Alright mga kapatid, Paway Church tayo. Merong 66 kilometers, 1 hour and 23 minutes ang tatakbuhin natin. Pagkatapos yan, dediretso tayo sa irrigation o yung sa may dam. Tahan natin yun. Palis na tayo dito ng Bigan mga kapatid. Let's go. Yeah boy. May bago na tayong gulong. Mag-spray uli ako ng Kobe kasi mainit. Cooling spray. Diba? One way, no left turn. So, right turn tayo. So, tayo ngayon na magpe-pace so okay na yung gulong natin. Tayo na magpe-pace ngayon. Ang worry ko kay Arky kasi hindi siya masyado nakatulog. Parang binabantayan niya kasi yung natin. Paway. Paway. Ano naka-search sa'yo? Paway. Hindi yata siya nakatulog. Kaya medyo... Ay, ikaw una? Una ka na? Ako. Ay, Pikachu! Pikachu! At habang papalabas na ng Bigan, ay nakita tayo ng isang subscriber natin. Meron! Ayos! Picture idol! Pwede. Ako na, para game. 1, 2. Tolo. Thank you. Salamat. Alright. Kita pa tayo na subscriber. Hindi ko na tanong yung pangalan ko. Comment mo na lang, tol. Pangalan mo. Pares tayo nagmamadali. Alright, Ilocos Norte na tayo mga kapatid. Picture muna tayo. Picture. Mag-vlog po ako. Follow nyo po ako sa YouTube.
Sa YouTube at saka Facebook. Ayan, tigisa po kayo. Ano pangalan, sir? Sa YouTube po, ayun po. YouTube tsaka Facebook po. Po. Bigyan mo na rin si Sir doon. Salamat po. Follow nyo po ako. Picture tayo, picture tayo. Oh, dito, dito. Kaway-kaway. Oh, kaway-kaway. Ingat po kayo. Bye-bye. Ilocos Norte na tayo mga kapatid. At alam natin na kapag nandito na ang mga turista, hindi pwedeng hindi bibisitahin ang Paway Church. Subo ko sa iyo, okay na? At ano ba sa empanada? Yan ba yung sinasabi mo? Likha naman talagang napakaganda ng church na ito. Ikaw, palalampasin mo ba ang lugar na ito na hindi bisitahin kung nasa iyo na ang pagkakataon? Ha? Bili ka na. Hindi ako kakain. Matapos ang pagbisita sa Paway Church, isinunod na namin ang pagpunta sa dam. Sir, dito po ba yung sa dam? Diretso lang po. Salamat po. At yung sikat dati na irrigation water sa parehas na lugar. Si Arky parang hindi na nag-enjoy. At ito ang mga nangyari. Ito pala yun. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time has a way of passing by. Leave a mark in our minds, turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Explore lang natin mga kapatid. Explore lang natin. Wala. I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Ang bagal! It's gonna cry, it's gonna cry. Hey, heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. River's gonna cry when you're gone.
Kapit lang. Tsaga-tsaga lang. Tayo. Maglalaro tayo. Lumilipas. Yung matagal kong inantay para ma-experience, epic ang kinalabasan. Pero ganun pa man, masaya pa rin ako dahil kakaibang experience ang ipinaranas sa akin ng lugar na ito. Ang ma-appreciate kung ano ang biyaya sa ngayon. Set up na tayo mga kapatid. Rides tayo. Diretso tayo ng Pagudpud. Pero dadaan muna tayo Bangi. Kasi 61 kilometers. ha? 61 kilometers. Isang oras. 61 kilometers mga kapatid. So 1 hour yan. At least makapagpalipad muna tayo ng drone. Kahit saglit na saglit lang. Niraratrat ko si Arky para para bumakbak. Tinututukan ko sa likod. Rat-rat din siya. Malakas yung NMAX sa dulo. Pero malakas yung ADB sa hugutan muna. Sa dulo si Bak talaga, wala kang magagawa. My God, napakaganda, grabe. Woo! Sayang, di ko nakuha na ng buo. Bumakbak na si Arky, oh. Iwan na ako. Nakabuelo eh. Huli natin. Ala. Hindi kaya sa bridge. Hindi pa siya sanay sa bangkingan. Siguro sanay siya before. Sabi niya na disgrasya daw kasi siya. Ay ayun. Tignan niyo yung susunod. Boom! Oh my God! Woo! Napakaganda! Grabe. Pwede mag-camping dyan. Pwede nga doon. May mga pumupunta oh. Oh my God. Ang laki ng electric pan nila dito. Dami oh. Wow. Grabe, ba talaga nagagawa ng Bangi. Siyang mabilisan. Siyang mabilisan picture. Picture lang. Ay, sorry. Alright, madilim. Napakaraming windmill mga kapatid. Pero napakarami ding hindi umaandar. Hindi ko alam kung bakit. Mahina hangin, whatever. Possible kasi walang kahangin-hangin sa area. So dito kami naglaro-laro nung nakaraan dito. Yan, ng motor. Nakakatuwa. Ha? Bakit? Ayun. That's all folks. Susunod na natin is Pagudpud. Hindi ko alam kung mag-aapari kami. Bahala na mamaya. Medyo maulan doon sa lugar ng Pagudpud. Malaman natin. Ay, baliktad. Kaya pala hindi ko makita. Ang
presyo nila dito sa tent pitching. Kuya, magkano? 150? 200 pala. Kala, pagkarinig ko 150. Pero sige to. Bili muna tayo na mga ka. Dito na kami mag-ano mga kapatid. Dito na kami magtutuloy. Motor na tayo habang para sabay-sabay na. Mga kapatid, yeah, set up muna kami ng tent. Munti siya na ba maging mali? Hindi pa natin sigurado. Para nagre-reklamo ka na. Hindi naman. Pagtitipid po kami, Philippine look kasi inaano namin ngayon. So alright mga kapatid, magandang gabi. Hindi ko na na-vlog kanina yung pagsa-setup namin ng tent kasi napakadilim din naman sa area, wala rin kayong makikita kasi hirap kami mag-setup kanina. So yun, tapusin ko na lang yung vlog muna for today, and bukas biyahin na tayo Apari, baka umakyat na tayo ng Cordillera din. Pinaplano ko pa kung saan magandang umakyat para maka-witness tayo ng Sea of Clouds. So hanggang dito na lang muna mga kapatid. Kita-kits tayo sa susunod na vlogs. Maraming salamat sa pagsuporta. Yeah, peace out.